nag-start lahat to. Actually, 2 times to eh. Yung gulo, doon muna tayo sa gulo ni Tony at Rob. Okay? 2 times to nangyari. First, hindi nila pinaalam sa akin dahil talagang si Tony ang ugali niyan, ayaw niya magpapa-stress ng ibang tao, lalo na mga mahal niya. Okay, nalaman ko to nung hindi ko makontak si Tony after Christmas. 2 days yun, nag-alala kami. Bigla na lang siya umalis, nag-PM sa akin si Rob, si Tony, hindi ko makontak, ganyan, ganito, ganyan. Hanggang na-track nila si Tony, tapos namatay yung tracking. So, to make the story short, 2 days nawala si Tony. Na lahat ng Toro family that time ay worry. Even us. Hanggang si tatay na hindi na nakatiis kasi nakikita niya stress na ako. Nag-PM na siya, ay nag-text ka no? Kay Tony na kung ano yung pinagdadaanan mo, let us know. Anak ka namin, nag-aalala kami sa'yo. Nag-open ata si Tony noon, yung that time na nabasa lang niya, yung text ni tatay, dun lang siya nakipag-communicate sa amin. And then nag-usap sila rin. Nagkaroon na sila ng problema that time. Okay? At yung problema na yon lumalim pa. Dito na tayo sa New Year's Eve. New Year's Eve, dapat dun kami sa Las Piñas sa bahay nila Tony. Pero, syempre, may mga orasyon ako dito sa bahay at celebration tuwing papasok ang bagong taon, hindi kami pumunta. At salamat sa Diyos, hindi kami pumunta. Dahil kapag pumunta kami doon at nalaman ko ang lahat, siguro criminal na ako ngayon. January 1, 3 a.m. tumawag sa akin si Bully. Video chat. Tumagal lang to ng 1 minute. Nasa kaupo siya sa may inidoro, iyak siya ng iyak. Ang sabi ko, bakit? May gusto siyang sabihin sa akin, pero hindi niya masabi. Sabi ko nga, bakit? Anong nangyayari dyan? Kaya ako kabado na lasing si Bully that time. Biglang may kumatok doon sa alam ko si Marie yun kasi boses ni Marie, Bully, gagano si Marie. Kinancel niya. Di na ako mapakali noon, it was 3 a.m. Sabi ko, alam ko may ibang pinipm ko sila, hindi sila sumasagot sa akin. Tinatawagan ko sila, hindi sila sumasagot sa akin. So, around 12 ng tanghali, nakita, tawag si Marie, kasi nagising ako that time, 2 p.m. ata yun. Yun na, nakausap ko na si Marie. Ang sinabi lang ni Marie sa akin, Nay, ngayon lang ako hihingi ng pabor sa'yo, kailangan ka namin. Pumunta ka dito, hindi natin pwedeng pag-usapan dito sa telepono. Pumunta ka dito personal. I-cancel our celebration for January 1. Tumakbo ko sa Las Piñas at doon nalaman ko ang lahat. Nag-check-in si Tony, si B, at yung ibang kasama niya, yung mga sinama niya that time, sa isang hotel malapit sa Las Piñas, para makahinga si Tony. Nung nalaman nila na sa bayan ko ng Las Piñas, sinabi ni Tony na hintayin mo ako, hinintay ko si Tony. At iisa-isahin ko ang issue nyo ngayon. Nung dumating si Tony, wala akong ginawa kundi yakapin siya ng maigpit. Kasi alam ko kailangan niya yun sa mga panahon na yun. Doon tayo muna kay Bully. Again, handa na ako kung ididemanda niyo ako, pero katotohanan ang sasabihin ko sa inyo. At ang libel, hindi nagpa-prosper yan kapag katotohanan ang inilalabas ng isang tao. Hindi ko hangarin na siraan kayo o ano paman, pero dahil karapatan din ng mga taong sumusuporta sa inyo, disregard na ang mga basher na malaman nila ang totoong ganap. Kailangan ko sabihin lahat ito. Again, hindi naka-monetize itong live ko. Walang ads itong live ko. Hindi ko muling pagkakakitaan
itong leg na to. I speak here as a mother and my husband as a father of Toro family. Especially Tony and Marie. Okay. Bully, alam ko at naintindihan ko ngayon, nung tumawag ka sa akin, may sasabihin ka sa akin. Hindi mo matuloy. At nag-PM ka sa akin lang na, sorry, nailasing lang ako. Kasi during that time, kinausap mo si B. At masakit para sa amin ni Tony, na sabihin mo, nabaliw na si Tony, nababaliw na si Tony, at gumagawa na lang ng istorya para guluhin ang Toro family dahil sa kakaparitoke niya. Ganong kasakit yung kay Tony. Saksi ako kung gaano kayo minahal ni Tony. Saksi ako kung paano niya nila binayaran ang pagkakautang mo para mag-move on lang ikaw. Ang FB mo, pinagamit yan originally kay Papi yan, pinagamit sa'yo para mag-boom ka. Kaya walang hinangad si Tony, kundi ang matulungan kayo. Kaya please don't play a victim here. Sabi mo nga nagpaalam ka, saludo ako sa'yo doon sa video mo na nagpaalam ka na Kemi umiiyak ka. Na life is will go on. Okay, dahil tutuloy mo ang buhay, pero huwag naman expense of maraming dramas. Okay? Maraming dramas na ang napapasama ay si Tony na. This morning, bago ko ilabas na dapat kagabi, kaya lang, marunong ako ng salitang respeto. Respeto sa taong mahal ko na nagpaalam ako kay Tony. Ano sa akin si Tony na nag-usap nga daw kayo at umiiyak ka. Tama ng iyak, bully. Kasi hindi lahat madadaan sa iyak. Magpakatotoo ka. Magpakatotoo ka in the sense na hindi lang para kumita ng pera. Magpakatotoo ka bilang kaibigan at pagtanaw ng pagmamahal, huwag na ng utang na loob ng pinagsamahan ninyo ni Tony. Ina rin si Tony. May pinoprotektahan si Tony, may pinoprotektahan ka rin kundi ang mga anak nyo. Pero be fair enough. Be fair enough. Kung paano ka gumawa ng istorya sa loob ng Toro family during New Year's Eve. Kung bakit nagkagulo-gulo that time. Sayang na ang pinagsamahan. Sayang. Alam mo si Bully, malambing sa akin yan eh. Kaya sinasabi ko nga sa inyo kung tutuusin, pinakinggan ko lahat eh. Pinakinggan ko, tinimbang ko bago ako magsalita eh. Pero, aanin mo yung labing puro ka plastikan. Bash me all you want, wala akong pakialam. Demanda nyo ako, wala akong pakialam. Okay, pangalawa. Kent. Sabi ko sa'yo, drop name ako eh. Itigil nyo na ang pagdodroga. Ilang beses binigyan nyo si Odi, tinutokso nyo si Odi para sa droga. Itigil nyo na yan dahil walang kahihinatnan ang buhay nyo dyan. Ngayon, dinahamon kayo, demanda nyo ako ng libel at hahamunin ko rin kayo ng drug test. Drug test na hindi ko kuhanin sa iya, kundi drug test sa cuticle ng buhok. Na kahit 1 buwan, 2 buwan pa kayong hindi na nakakagamit o 3 buwan ay hindi nakakagamit, ay madidetect pa rin. Yun ang gusto kong laban. Kung didemanda nyo ako ng libel. Kahit ako gumastos dun sa test na yun. Dahil sa pagdodroga nyo, nasira talaga ang samahan. Alam yung ayaw na ayaw ni Tony yan. Ayaw na ayaw niya kasi tinutulungan niya kayo pero hindi nyo inaalagaan ang pangalan niya. Alam nyo sa sarili nyo na kayo ay mga kilala na. Hindi lang dun eh, kundi para na rin sa sarili nyo eh. Tandaan nyo, walang nagdodrogang umasenso ang buhay. Walang nagdodrogang nakamit niya ang pangalan niya dahil nagdroga siya. Itigil nyo na yan, parang awa
Tandaan nyo na. Okay. Vince. Alam ko nandyan ka during the time ng si Tony ay gulong-gulo. At alam mo, Vince, kung gaano kita kamahal. Kayong lahat halos. But please, don't take advantage to the situation. Let the fate tell. Hayaan natin ang tadhana ang kumilos. To Rob, alam ko minahal mo si Tony ng buong puso. Alam ko minahal mo siya sa aspetong ayaw mong mawala siya sa buhay mo. But please, be man enough to fight for her. Be man enough na ikaw naman ang bumuhay sa kanya. Be man enough na pangalagaan mo ang mga kinikita ni Tony. Pangalagaan mo ang future ni Tyronia. Ayokong magsalita ako ng gaguhan eh. Alam mo, pigil pa ako ngayon eh, dahil may mga pinoprotektahan pa ako eh. Lalo-lalo na si Tyronia eh. Pero be man enough, anak, na kapag bumalik yung pagmamahalan nyo, magkaroon ka naman ng konkretong plano para sa mag-ina. Magkaroon ka ng konkretong plano para sa buhay at kinabukasan nila. Hindi natin pwedeng sabihin lagi na pera lang yan, kikitain yan eh. No. Pinaghirapan ang bawat sentimo na pumapasok sa bank account ni Tony. At least, Rob, give them a time. Bigyan mo ng oras ang asawa mo. Bigyan mo ng oras ang anak niya, ang anak nyo. Magbigay ka ng oras sa kanila. Napakahalaga ng oras sa isang relasyon, Rob. Alagaan mo si Tony. Protektahan mo siya. Protect her. Alam mo sa punto na kinuha ko si Tony that time, November 1. January 1. No, my dear, wala. I feel na hindi na secured si Tony sa sarili niyang pamamahay. Hindi na siya secured sa bahay niya mismo na siya nagbabayad. Huwag niyo iparamdam sa tao yun. Wait. Ayoko lang magkaroon ng intindihin nyo ang bawat sasabihin ko, no? Huwag nyo iba si ganito, huwag nyo iba si ganyan. Dahil they have their own reason eh. Bakit nangyari ito? Ito, reason ko to bilang isang ina. Bilang isang ina. Ang pagiging isang ina, hindi lang yan sa dugo. Mas matindi ang isang inang isinilang mo sa puso mo yung anak mo. And sorry to Marie and Tony, ako ang pinili niyong maging nanay niyo. Ito ako bilang nanay. O na-stop na, tama na. Kung di nyo kaya magsalita, ako magsasalita. Pero again, nag-iiwan ako ng alas. Si Tony sa pagsasalita ko, kaya ho naming mabuhay na hindi aasa sa kita ng pagbablog.
say din na Vince, thank you. Dahil you protect Tony. You protect Tony sa mga oras na wala si Rob. And thank you, Rob, dahil binigyan mo pa rin ng pagkakataon na mabuo ang pamilya nyo at tanggapin ang mga pagkakamali at pagkukulang mo despite sa mga nangyayari. Kanino na ba ako? Tapos na kay Ken, Chen, ito nga pala, huwag na tayo maglokohan dito. Ang daming nakakita, nakarinig nung aalis si Tony that time, gaano mo binaksak yung sasakyan ni Tony. Na parang nag-aamok ka. Don't play a victim here. Alam natin nangyari mong gabing yun, na nag-checking kayo ni Bully. At binigyan pa kayo ni Tony ng pampa-check-in nun bago mag-decide si Tony na paalisin na kayo. Don't play a victim here. Dahil ang biktima dito si Tony. Tumari, hanggang kailan mo kukonsintihin ang mga maling desisyon, anak ng kapatid mo? Alam ko, nauunawaan ko, ate ka. Dugo ka. Pero hindi matutuwid ang isang pagkakamali ng pananahimik lang. Ng pag-oo lang. Sorry again, Tony and Marie. Ako ang naging nanay. Pinili niyong maging nanay. At kung sa pagsasalita ko, masaktan ko kayo, patawad na agad. Pero people need to know the truth. Hindi man lahat ay madetalye ko. Dahil may mga sensitibo pa. Pero at least malaman nila kung ano talaga ang nangyari. Kung bakit ka nag-decide to. But to Marie, I salute you. I salute you bilang isang kapatid ni Tony. Alam ko yung pain. Na tuwing tatawag ka sa akin, iiyak ka. Dahil alam ko yung bawat bato ng maling salita, ang maling kwento sa kapatid mo, ay dinudurog ka. Same as with me. Same as with us. Sa'yo, Jansky, makikita tayo. Maghaharap tayo. Sa tamang lugar. Sa tamang panahon. Pero alam mo, ganong ka maawain si Tony. Despite of what happening, ikaw pa rin ang editor niya. Pero yes, galit ako. Pero tinitingnan ko pa rin yung aspeto na katulad kay Tony na sino pa ako para magdesisyon eh. Hindi naman ako nakadugo niyo pa. Si DJ Cha, hindi ako okay. Kay DJ Cha, hindi ako magko-comment dahil si DJ Cha umalis at nagpaalam ng maayos kay Tony. Ngayon, kung magbabackfire siya sa sarili niyang pinsan, ay kayo na po ang huhusga doon, hindi na kahit sino man. Okay? At Bully, tatanungin nga pala kita. Tama ba nayayain mong mag-drug si Papi?
Sabi ko sa inyo, demanda nyo ako. Sasagutin ko lahat sa korte yan with witness and evidence. Hindi ako tanga at hindi ako baguhan sa SOCMED. Na uupo dito live at titirahin kayo na wala akong hawak na ebidensya na pwede ko i-represent sa court. Ngayon tatanungin kita, bully. Siyempre magla-live ka mamaya with monetize. Ha? Makaawit eh. Oo. Totoo ba? Ano? Sakit, no? Nasasaktan din ako eh. Kasi, siyempre, kahit pa paano si Bully napamahal din sa akin eh. Kaya lang nalaman ko to eh. Ba't kailangan mo magyaya magdroga si Papi? Yan ang isang dahilan, malaking dahilan. Kung bakit si Tony mas gugustuhin pa niya maghiwa-hiwalay kayo. Kaysa magkaroon ng Toro Farm na ikasisira din naman niya ng pangalan niya, ikadadami ng mga inosenteng bata dahil sa mga droga-droga na yan, putang ina. Sabi ko sa'yo, ahamunin ko kayo eh. Ahamunin ko kayo, idemanda niyo ako, pagkatapos sa demanda, abogado ko na ang bahala na magkakaroon tayo ng drug test. Hindi ihe. Kasi madaling mabura ang drug sa ihe. Nakukunin sa pulikel ng buhok nyo, na ilang hibla ng buhok. Dahil yan, kahit na naka 3 months, hanggang 3 months, 4 months, or 5 months ka pa na hindi nakakagamit, ay makikita pa rin ang residue dyan. At, bago nyo ako demanda ng libel with moral damages, patunayan nyo munang may mga moral kayo. Tama na ang drama po. Alam mo yung yung di man lang na kayo magkabalikan as Toro family. No, that is child abuse. Yung okay? And then ito, para rin sa mga finances na tingnan nyo, nagtatransaction ako, di ba, habang nagla-live, ganun lang talaga yun.